Hello, magandang gabi sa ating lahat mga kaibigan. Meron muli akong isi-share sa inyo ngayon na mahalagang dapat niyong malaman na tungkol sa isang klase ng spices natin na pamilyar masyado, yung pamilya ng bawang, si onion. Masyado siyang pamilyar kasi hindi pwede kung si bawang lang, dapat nandyan din si onion. Kasi mas mabango ang niluluto natin kung mayroong ingredient na onion. So yun, hindi lang siya basta-basta pampalasa o pampabango ng ating mga ulam, kundi mayroon din itong mga health benefits sa atin mga kaibigan. Ang onion ay rich in vitamin C na nakakatulong para patibayin yung immune system natin. Ito din po ay mayroong tinatawag na anti-platelet activity, kung saan yan ay tumutukoy sa katangian niya na pinipigilan niya yung pagkakaroon ng blood clot sa ating katawan. So, napipigilan ang stroke at heart attack dahil doon. Kasi yung mga blood clot na yan yung nakakadulot ng stroke kasi nagbabara yan sa loob ng mga ugat natin. Si onion ay meron din siyang property na nakakapagpatibay ng mga buto natin. Kaya kapag mahilig tayo sa onion, ay malayo tayo sa osteoporosis. Yung para tayo nakukuba kapag matanda na tayo. Kapag mahilig tayo nito, maiiwasan yun. At saka ito ay meron ding mga antioxidant properties na kung saan kapag mahilig tayo sa onion ay nagiging glowy yung skin natin. Makinis. Papaganda ng skin. Kutis. Nagpapaganda siya ng kutis mga kaibigan. So ang onion din po ay merong tinatawag na quercetin. Yung quercetin ay isang klase ng flavonoid na nakakatulong para pigilan ang cancer or mayroon siyang anti-cancer properties. So yun, ang onion ay mayroong inflammatory effects sa atin at nakakatulong din po siya para magiging maayos yung digestion sa mga hindi maganda yung digestion kasi meron itong property na nagpapahealthy ng ating tiyan, ang onion. Maliban doon, ang onion po ay anti-inflammatory, meron din po siyang quercetin, nakakapag-promote ng build up ng white blood cell. Yung white blood cell ay yan yung nagpapagaling agad ng mga sugat. Kapag nasugatan tayo, yan yung nagpapahilom ng sugat, yung white blood cell na yan. Pero meron din po tayong caution. Kasi ito si onion ay merong sulfur compounds na kapag kumakain tayo ng onion ay nagiging bad breath tayo. Yan, yun. At saka isa pa, mayroon din po itong mga compounds na maanghang sa mata. Kaya nakakapagpaiyak ito kapag hinihiwa natin at malapit yung mata natin. Kaya mag-ingat po tayo sa onion mga kaibigan. At doon po sa mayroong mga acid reflux, kapag lagi tayong kumakain ng onion, ay yun, natritrigger yun, yung acid reflux. Kaya hahapdi yung pakiramdam natin. Kaya yun, i-consider natin yun kapag mahilig tayo sa onion ngunit meron tayong acid reflux. Although marami siyang health benefits, i-moderate natin yung pag-consume. At para doon sa mayroong mga maintenance na gamot, mas magbuting magkumonsulta muna sa doktor kung dapat bang maging mahilig sa onion kahit mayroong mga maintenance sa gamot. Kasi ito para nakakaapekto siya sa performance ng mga maintenance na gamot kapag isinasabay siya. Kasi mayroon din siyang kaniyang property. Oo, nakakatulong din sa health natin. Pero yung mga gamot ay mayroon din kanilang trabaho. Parang hindi sila nagkakasundo kapag pinagsabay natin. Kaya yun, overview lang yun. Tinuturo ko sa inyo yung tungkol sa onion, anong meron siya.
Yun, ulitin natin. Meron siyang vitamin C, antioxidant properties para sa skin, nakakapag-promote ng bone health, titibay yung buto para maiwasan yung osteoporosis. May quercetin, espesyal na klase ng flavonoid na mayroong anti-cancer properties. At vitamin C, anti-inflammatory din po ito. Kaya si onion ay mayroon nga talagang benefit din sa atin. Isa din siya sa mga mahalaga pagdating sa benefit. Kaya yun lang muna sa ngayon mga kaibigan. Maraming salamat sa inyo at magandang araw po sa ating lahat. Onion.